Purihin ng Diyos sa pong pagpalang araw sa bawat isa sa atin, pagpalang umaga. Hallelujah. At sa pong malaking karangalan na tayo po ay makalapit sa ating Panginoon at makapagpasalamat, makapagpuri, makasamba at makapag-aral ng kanyang mga salita. Minsan pa po muna nating awitan ng Panginoon. Awitan po natin yung biyaya mo'y sapat sa akin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sige po, awitan natin ang Panginoon. Biyaya mo'y sapat sa akin at minamahal kita ng lubusan. Buhay na namin nagtutulang matagumpay. Kung nag-ibig ay pinalalakas at kung ako'y bumabagsak, kamay mo ay laging nariyan. Jesus, lubos kitang minamahal. Ako ay manalig, nagtutulang magtagumpay. Kung na Jesus, lubos kitang minamahal. Jesus, lubos kitang minamahal. Jesus, lubos kitang minamahal. Jesus, lubos kitang minamahal. Sige po, pasalamatan natin ang Diyos. Inupurin po natin ang Diyos. Sinasambakan natin ang umaga ito. Pinararangan natin ang Diyos ang dakilang pangalan. Pakambaba sa umaga pong ito. Patuloy po kaming umaamin sa lahat ng aming mga pagkukulang, mga pagkakasala, mga bagay na hindi nararapat. Kaya ang Panginoon Diyos sa kami marapatin nyo. Patuloy aming Ama sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa umagang ito. Salamat po. Kay lamang Diyos ang maitaas. Kay lamang Panginoon Diyos ang mapapurihan. Bigyan nyo kami ng karunungan at katalinuhan. At dito po tayo para mag-aral po ng kanyang mga salita. Isa pong malaking pribileyo po na tayo po ay makapag-aral ng salita ng Diyos. At kagaya po ng sinasabi ng kanyang mga salita na mag-aralan tayo sa isa't isa. Yamang nalalaman natin, nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi lamang po isa ang nagtuturo, kundi lahat po tayo ay ginagamit ng Panginoon sa isa't isa. Purihin ng Diyos at sa pong malaking pribileyo, tayo po ay makapag-aral ng salita ng Diyos sa umaga po ito. At buksan po natin yung ating Biblia. Hallelujah. At bago nga po ang lahat ay nandito po tayo sa DFC District 9, Bagong Silang, sa pangunguna po ng ating District Supervisor, Pastor Luis Bailon. Ito po ang inyong lingkod, 59. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Gaano kayang higpit na parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol dun sa yuburak sa anak ng Diyos at umarindi banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Ang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay tungkol po sa pagyurak sa anak ng Diyos at pag-alipusta sa espiritu ng biyaya. Pagyurak sa anak ng Diyos at pag-alipusta sa espiritu ng biyaya. Anong paraan po ba niyuyurakan natin ang anak ng Diyos at ang pag-alipusta sa biyaya ng Diyos? Una po, maipapakita po natin ang pagyurak o niyuyurakan natin o winawalang bahala natin o nilalait natin ang anak ng Diyos at inaalipusta natin ang espiritu ng biyaya. Una po, 1 Corinthians chapter 1 verse 18, sapagkat ang salita ng krus
ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Isa po sa mga palatandaan, mga kapatid, na niyuyurakan natin ang anak ng Diyos at di umaaring banal sa ating Panginoong Jesucristo, sa dugo ng ating Panginoon at sa Espiritu ng biyaya, ay yung tumatanggi po tayo sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya mga kapatid, isa sa mga katibayan na niyuyurakan natin ang anak ng Diyos at umaalipusta tayo, Espiritu ng biyaya, ay yung tinatanggihan po natin yung Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo, ito po ay sabagkat ang Ebanghelyo, ang sabi ng Romans chapter 1 verse 16, sapagkat hindi ko ikinakahiya ang Ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa mga Grego. Isa sa mga dahilan po na tayo po ay umuyurak sa anak ng Diyos, tumatanggi o umalipusta sa Espiritu ng biyaya, ay yung tayo po ay tumatanggi sa Ebanghelyo ni Kristo. Pag tinanggihan po natin ang Ebanghelyo ni Kristo, ito po ay palatandaan na niyuyurakan natin yung anak ng Diyos at yung Espiritu ng biyaya. Kaya mga kapatid, sa bagay ito, kung ikaw man ay napadako dito sa pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga, at pagkatapos tinatanggihan mo yung Ebanghelyo ni Kristo, isa yun po sa mga palatandaang tayo po ay mapapahamak. Kaya mga kapatid, wag po naman po tayong manghihinawa na may pangaral ng Ebanghelyo ni Kristo kahit po ito'y tinanggihan o tinatanggihan. Marami po kasi mga Kristiyano na panghihinaan ng loob kasi po hindi po tinatanggap yung Ebanghelyo ni Kristo. Kasi po, ang sabi po ng Diyosing pananalita ay mayroon isang hahatol sa Kanya. Ang salitang aking sinalita, ang siyang sa Kanya hahatol sa huling araw. Mga kapatid, kung tinatanggihan po tayo yung Ebanghelyo na ipinapangaral natin, o maraming hindi tumatanggap sa Ebanghelyo ipinapangaral natin o ina-oppose yung pangaral natin ng Ebanghelyo o nire-resist nila yung Ebanghelyo ng Panginoon, huwag po tayo manghinawa kasi po, isa po sa katibayan na kapag tinanggihan po natin ang Ebanghelyo ng Panginoon, ito'y katibayan po na mapapahamak ang mga taong ito. At yung paghatol po, yung judgment ay nasa kanila na. Yung hatol ng Diyos ay nasa kanila na. Ang sabi ng Panginoon, ang hindi tumatanggap sa aking mga panalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita at siya sa kanyang ihahatol sa huling araw. Kaya po pag tinanggihan po natin ang Ebanghelyo ng Panginoon, yan po ay pagyurak sa anak ng Diyos at pag-alipusta sa Espiritu ng biyaya. Kaya pag may tumatanggi po sa pangaral natin ng salita ng Diyos, huwag po tayong panghinaan ng loob. Sapagkat yung mismong salita na ating ipinangaral, yun ang hatol sa kanila sa araw ng paghuhukom. At isa po yan sa mga palatandaan, no, na niyuyurakan. Sa anong paraan niyuyurakan ang anak ng Diyos at naalipusta ang biyaya ng Diyos. Yung tumatanggi po tayo sa Ebanghelyo ng Panginoon. Si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Si Jesus ay nabuhay na maguli. At si Jesus ay nalibing at nabuhay na maguli. At ang Panginoong Jesus ay babalik. Yan po yung Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. At meron naman po mga tao na hindi naman po nila tinatanggihan ang Ebanghelyo ng Panginoon, pero nihihirakan din po nila yung anak ng Diyos
at inaalipusta yung espiritu ng biyaya. Sa anong paraan? Yung iba po kasi nangangaral ng ibang ebanghelyo. Gusto nilang pasamain yung ebanghelyo ni Kristo. Iyan po ay pag-alipusta sa anak ng Diyos at pagyurap sa anak ng Diyos at pag-alipusta sa espiritu ng biyaya. Yung binabago po natin yung ebanghelyo ng Panginoon. At hindi po natutuwa ang Panginoon na kapag nangangaral po tayo ng ebanghelyo na iba po ang purpose o iba po ang layunin ng ebanghelyo. Chapter 1 verse 6 up to 7. Ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo. Yung biyaya ni Kristo, napakalaga ho. Na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan sa inyong nagsisiligalig at nag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Meron naman pong tumanggap ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, pero ang layunin lamang ay pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Inaalipusta po natin o niyuyurakan po natin yung anak ng Diyos pag binabago po natin ang pakahulugan at layunin ng ebanghelyo ng Panginoon. At ang sabi ron ay nag-iibig na pasamain ang ebanghelyo. Kaya sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, marami pong nangangaral na iniiba po yung ebanghelyo. At meron pong mga tinatawag na prosperity gospel. At kung hindi raw prosperity gospel ay yung mahirap daw po na gospel, yung poor gospel. Hindi naman po tayo nagtuturo ng para sa pag-aaring banal natin, para sa mga pagpapalang espiritual na tinamasa natin sa magitan ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At pangalawa po, paano natin tinatanggihan o ano po ang mga palatandaan sa anong paraan niyurakan ng anak ng Diyos at inalipusta ang espiritu ng biyaya. Una nga po ay yung tumatanggi tayo sa ebanghelyo ni Kristo. At yung pangalawa po ng tumatanggi sa ebanghelyo ni Kristo ay yung iniiba po natin yung ebanghelyo ni Kristo. Yung ibang layunin doon sa ebanghelyo ni Kristo. At dito po sa pangalawa, tinanggap ang pananampalataya pero nagtitiwala sa mabuting gawa upang ariing ganap sa harapan ng Diyos. Iyan po ay pag-alipusta o niyurakan natin ang anak ng Diyos at inaalipusta ang espiritu ng biyaya. Yung tinanggap po natin ang pananampalataya pero nagtitiwala pa rin po tayo sa doon sa mabuting gawa upang ariing ganap sa harapan ng Diyos. Hindi po. Ang mabuting gawa po ay bunga lamang ng tamang pananampalataya o tamang pakikaya. Yung tinanggap natin ang pananampalataya pero nagtitiwala pa rin tayo sa mabuti nating gawa upang ariing ganap sa harapan ng Diyos. At ano sabi po ng Ephesians chapter 2 sa verse 8? Ephesians chapter 2 sa verse 8. Ang sabi po rito, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa magitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Ang sabi doon, may ginamit ng salita, yung salitang for by grace, through faith. May dala pong salita yung by at saka through. Ibig sabihin po, mga kapatid, yung paraan po ng kaligtasan at proseso ng kaligtasan, lahat po yan ay ipinagkaloob ng Diyos. Kaya yung ariin po tayong ganap, ariin po tayong karapat-dapat sa harapan ng Diyos, hindi po yung sa magitan ng ating mabuting gawa. Kaya niyurakan natin o inaalipusta natin yung biyaya, yung espiritu ng biyaya.
Kapag tayo tinanggap po natin ang pananampalataya at nagtitiwala pa rin po tayo sa mabuting gawa upang ariing karapat-dapat o ariing ganap sa harapan ng Diyos. Hindi po. Kundi sapat na po ang biyaya ng Diyos para tayo po ay ariing ganap. Sapat na po ang pananampalataya para ariin po tayong ganap sa harapan ng Diyos. Yung paraan po, yung way, at saka yung process o yung proseso para po tayo ariing ganap o ariing karapat-dapat sa harapan ng Diyos, sapat na po yun. At yung sinasabi nating plus work, ano po yun, bunga na lamang ng talaga nating tamang pakikipagnayan sa puno. Sapagkat ang puno, ang mabuting puno, ang puno ng ubas ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At kung tayo nakaugnay sa Kanya, talaga magbubuga tayo ng mabubuting bagay. At ito'y mula rin sa Kanya. Kaya, hindi po dahil sa mabuti tayong tao, kaya inaari po tayong karapat-dapat o inaaring ganap tayo sa harapan ng Diyos. Kundi, sa magitan lamang po ng biyaya at sa pamagitan ng pananampalataya. Tatandaan natin, yung paraan at saka yung proseso. Ang Diyos lahat ang nagbigay nun. Yung paraan, yung way, walang iba kundi si Jesus. Hallelujah, yung proseso o yung pananampalataya, ang sabi ng Panginoon sa Philippians chapter 1 verse 29, na ipinagkaloob po ang pananampalataya. Ibig sabihin, ibinigay po, hindi po rin galing sa atin yon, ipinagkaloob lang din sa atin. At malibang ipagkaloob ng Ama sa langit, ay hindi tayo God, no? Regalo lahat ng Panginoon sa atin. Yung grace, at saka yung pananampalataya, ito'y regalo o bigay ng Diyos sa bawat sa atin. Kaya pag ang ating pong pananampalataya, tinanggap po natin ang pananampalataya, pero nagtitiwala pa rin po tayo sa mabuting gawa upang ariing ganap sa harapan ng Diyos. Nako, inaalipusta po natin o niyuyurakan natin ang anak ng Diyos at inaalipusta ang espiritu ng biyaya. Pangatlo po, mayroon pa po palang talata dito sa supporting verse po nung nagtitiwala sa mabuting gawa sa Galatians chapter 3 sa verse 1. Napakahaba nga po nito hanggang basahin nga po natin ng matyaga hanggang verse 11. Ang sabi po rito, O mga mangmang na mga taga-Galacia, sino ang nagsigayuma sa inyo sa harapan ng sa inyong mga mata? Si Jesucristo na napako sa krus ay maliwanag na inihayag. Ito lamang ang ibig kong maalaman sa inyo. Tinanggap ba ninyong espiritu sa magitan ng gawang ayon sa kautusan o sa magitan ng pakikinig tungkol sa pananampalataya? Napakamangmang na baga kayo? Kayong nagpasimula sa espiritu? Ngayon nagpapakasakdal kayo sa laman? Tiniis ba ninyong walang kabuluhan ang lubang maraming bagay kung tunay na walang kabuluhan? Siya na nagbibigay nga sa iyo ng espiritu at gumagawa ng mga himala sa gitna ninyo, ginagawa baga sa magitan ng mga gawa ayon sa kautusan o sa pakikinig tungkol sa pananampalataya? Gaya ni Abraham, sumampalataya sa Diyos at ito'y binilang sa kanya na katuwiran. Talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya, ang mga iyon ay mga anak ni Abraham, sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aaring ganap ng Diyos ang mga hintil sa magitan ng pananampalataya. At ipinangaral ng una ang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ng lahat ng mga bansa. Ay nung una po pala, may ebanghelyo na rin. Kaya't ang mga sa pananampalataya ay pinagpapala kay Abraham na may pananampalataya, sapagkat ang lahat ng nasa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat masusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng bagay na susulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Ariing ganap sa harapan ng Diyos. Patuloy po tayong, yung una po nating ginawa na pananampalataya para ariing ganap tayo, tuloy-tuloy lamang po na pananampalataya at pagtitiwala sa tinapos na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo,
At tayo po'y aaraing ganap sa pananampalataya, sa magitan ng pananampalataya. Aaraing ganap po tayo sa harapan ng Diyos. At kapag bumabalik po tayo dun sa ganong klase ng kaisipan at pananampalataya, ay niyuyurakan po natin yung anak ng Diyos at inaalipusta yung espiritu ng biyaya. Pag nagtitiwala pa rin po tayo doon sa ating mga mabubuting gawa para ariing dalawang salita, nagpapatuloy at nagpapatuloy sa kasalanan kahit kinukumbikto na ng banal na espiritu. Yun po, hindi lamang po basta nagpapatuloy, kundi nagpapatuloy at nagpapatuloy sa kasalanan kahit kinukumbikta na ng banal na espiritu. Ibig sabihin po, nagpapatuloy sa at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating. Verse 6, at saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos, inilalagay muli siya sa hayag na kahiyan. Mga kapatid, pagyurak po yon sa anak ng Diyos na muli po natin ipapako ang ating Panginoong Jesucristo. Pag may conviction na ng Holy Spirit, magsisi na po tayo. Pero yung kinukonbikta na tayo na magsisi, hindi pa tayo nagsisisi at nagpapatuloy tayo sa paggawa ng kasalanan at pinagtatanggol pa natin yung mali natin at meron pa tayong pagmamalaki sa kasalanan ginagawa natin. Iyan po ay yurak sa anak ng Diyos at din po natin naaring banal ang dugo ng ating Panginoon sa kasalanan. Hindi na po natin ipagpapatuloy ang kasalanan, kundi kung nagkakasalaman po tayo, hindi po natin ikinatutuwa at inihingi agad po natin ng tawad. At hindi po natin sinasadya yung mga pagkakasala. Kasi kung sinasadya na po natin at nagpapatuloy tayo sa kasalanan at pagkatapos ay pinagtatanggol pa natin yung kasalanan ginagawa natin, iyan po ay pag-alipusta, pagyurak sa anak ng Diyos at pag-alipusta sa espiritu ng biyaya. Kaya nawa po, kapag may conviction ng banal na espiritu sa atin, na huwag gawin yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, ay tumalima na po tayo. Kasi po, mangyayari po na muli po natin ipinapapako ang ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, samantalang minsan lamang po yun. Lalabigin po natin yung salitang minsan at magpakailanman. Ay pag muli po natin ipinapapako ang ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, ay nilalabag po natin yung minsan lamang at magpakailanman. Pag lumalabag po tayo sa kanyang kaloob, aga pong ito, nawa po ay patuloy po tayong natuto sa kanyang mga salita. At lahat po ay binabati natin muli ng isang magandang umaga at mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. At tayo po ay manalangin, tulungan tayo ng Panginoon, haleluya, sa lahat ng sitwasyon na ating pinagdadaanan. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat muli, Panginoon Diyos, napaalalahanan kami ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, maging mahalaga sa amin yung ginawa ng aming Panginoong Jesucristo. Naging mahalaga sa amin ang ginawa ng Espiritu Santo. Huwag po namin yurakan yung ginawa ng Panginoong Jesucristo at huwag po namin alipustain yung pagsama ng banal na Espiritu Santo. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tulugan niyo ang bawat isa sa man sila naroon, abi kama yung mga pastor at mga kamanggagawa, mga kapatiran na sumusubaybay. Hayaan mo, Panginoon Diyos, ng biyaya mo, haleluya, at ang awa niyo ay sumagana sa bawat isa po sa amin. Tulugan niyo kami, haleluya, na patuloy naming maipamuhay ang inyong mga katuwiran, Panginoon. Palayan mo, Diyos, ang bawat sa samahan, palakasin ang banal na Espiritu mo, o Diyos, ang bawat sa po sa amin, mula sa aming General Superintendent, abi Ama, ang buong organisasyon ng Doorway Church at maging sa lahat ng mga sumusubaybay district, Panginoon, mula District 1 hanggang District 9 at ang aming mga district supervisors, aming Ama.
Salamat po. Ang pagpapala niyo, Diyos, igawad niyo sa bawat isa po sa amin at sa aming pamilya. Hallelujah. At kung mayroon mang magtatrabaho, hayaan mo, Panginoon, kalakasan niyo, Panginoon, ang aming maging kalakasan. Proteksyonan niyo kami. O Diyos, palagi ng iyong kapangyarihan, samahan niyo kami, bigyan niyo kami ng kaalaman at karunungan. Hallelujah, hallelujah. Salamat po. Tulungan niyo kami sa araw na ito sa lahat ng aming mga pangailangan. Kayo ang Diyos na mahabagin, maawain, tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa amin. Salamat po, aming Ama. At nawa, Panginoon Diyos, kung mayroong man nakikinig, kung may nakikinig man, aming Ama, Lord, hallelujah, ng every life na ito, sumusubaybay, aming Ama, na hindi pa kumikilala sa iyo, hayaan mo, Panginoon Diyos, na kumilos kayo, Diyos, sa kanilang buhay. Panginoon, magpakilala kayo, Panginoon Diyos, sa buhay ng mga taong nakikinig ng salita ng Diyos sa magitan ng paghihimpapawid sa Facebook Live, Panginoon. Salamat po.